Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pinagtibay na ng House Committee on Appropriations ang ilang pagbabagong ipinatutupad sa deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa 2026. Kabilang narito ang pagkakaroon ng Budget Amendments Review. Subcommittee, ang grupong didinig naman sa panukalang amendment sa budget na bubuksan din sa publiko. Gayon din ang People's Budget Review kung saan bibigyan ng pagkakataon ang civil society organization at public watchdogs na makibahagi sa deliberasyon. Sa August 18, ang development ng Budget Coordination Committee ang unang sasalang sa Kamara para sa gagawing pagrepaso sa kanilang panukalang pondo para sa taong 2026. House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, puspusan ang gagawin nila ang pagdinig hanggang Setyembre. On August 18, all systems go full blast. We start with the DBCC. And then after that, tuloy-tuloy na yan. We have daily committee hearings all the way through the week of September 16. So even Fridays of September, we have hearings every day. The only time that we are going to take a break is during the holidays. Hataw Balita ngayon! Tiniyak naman ng House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na igagawad ang karampatang courtesy o paggalang sa mga ahensya ng pamahalaang dadalo sa budget deliberations ng Kamara. Kabilang narito ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ginawa nito ang pahayag ng matanong kaugnay ng issue matapos maging kontrobersyal ang pagdinig sa budget proposal ng tanggapan ng Vice Presidente noong nakalipas na taon. Sa August 18 na sisimulan ng House panel ang pagrepaso sa 2026 proposed national budget. Kasabay naman ito inaasahan din ng kongresistang igagalang ng mga tanggapan ng pamahalaan ang proseso sa Kamara. Kabilang sa pinakamalaking mandato ng House of Representatives ang pagrepaso sa panukalang pambansang pondo. Under my leadership as chairperson of the Committee on Appropriations, I commit that all of the agencies, all of the heads of agencies will receive the respect due and commensurate to their offices. I really do hope that the heads of agencies would extend the same courtesy of respect, because all we want here, pare-pareho lang naman po tayo ng kagustuhan na talagang maging masusi yung pagdinig at deliberasyon patungkol sa budget. Hataw Balita ngayon! Naghahanda ng makipag-usap si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang isyu ng umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Mayor Magalong, kinokompleto lang muna niya ang lahat ng impormasyon na mayroon siya bago personal na ibigay sa Pangulo. Sisikapin niyang magawa ito sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan diin ng alkalde kung gaano kalaki ang usapin sa flood control projects. Anya, hindi ito kayang imbestigahan ng simpleng komite lamang dahil kinakailangan mag-establish ng isang matibay na framework. Siguro next week. Tatapusin lang namin next week. We'll get in touch with the Office of the President kung kailan siya available. At immediately, kung ano yung date na sinet niya, we're going to visit him. Hataw Balita ngayon! Dinipensahan naman ng Malacanang ang hinihiling na confidential at intelligence funds to CIF ng Office of the President para sa taong 2026. Ito ay sa gitna na rin ng kritisismo ng ilang grupo. Base sa 2026 National Program o National Expenditure Program, aabot naman sa 4.5 billion pesos ang CIF ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ng Bansa ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at Chief Architect ng Foreign Policy. Bukod pa rito, wala anyang masama sa paggamit ng CIF kung ito naman ay hindi ginagamit sa korupsyon.
Okay, tandaan po natin, ito naman din po ay nanggaling sa DBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Yun lang naman po. Hataw Balita ngayon. Kabilang sa tatalakay ng mga kongresista sa deliberasyon ng panukalang pambansang pondo sa 2026 ang zero allocation para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon sa Department of Budget and Management, walang alokasyon para sa AKAP sa susunod na taon dahil may natira pa para dito mula sa pondo ngayong 2025. Ang AKAP ay isang programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development na layong tulungan ang below minimum wage earners. Gayunman, naging kontrobersyal at kinundina ang AKAP sa ilalim ng 2025 budget dahil sa mga aligasyong ginamit ito sa pamumulitika bago ang 2025 midterm elections. Si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing naniniwalang nakatutulong ang ayuda sa iba pang mga kababayan. Kung ang makabayan lawmakers naman ang tatanungin, hindi ang ayuda programs ang dapat mas paglaanan ng pondo ng pamahalaan, kundi ang dagdag sweldo at trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Personally, siguro ang masasabi ko, nitong mga nakaraang taon, nakita ko yung naitulong na AKAP sa mga iba't iba naming mga constituencies. I would need to know the disposition of the whole House with regard to AKAP. Tingin natin dapat yung trabaho at nakabubuhay na sweldo ang dapat na pondohan ng budget natin. Yun ang priority. Hataw Balita ngayon. 3 araw pa lang ang nakalilipas mula nang ilunsad ang sumbong sa Pangulo website, higit 1,000 report na ang natanggap ng portal na may kaugnayan sa pagpapatupad ng flood control projects. Umabot na sa 1,148 reports ang natanggap ng portal na sumbong sa Pangulo.ph. Simula nang ilunsad ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, August 11. Mayroon din itong 823 feedbacks habang nasa 84,892 ang total views nito. Wala pang detalye na ibinigay ang palasyo ukol sa mga natanggap na report. Una nang sinabi ni PBBM na siya mismo ang babasa ng mga report na papasok sa online portal. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tiyak na mananagot ang mga kontratista ang may maanumalyang proyekto. Dahil yung mga maanumalyang proyekto ay ito po ay paiimbestigahan. Hindi po ibig sabihin na nabigyan sila ng bagong kontrata, hindi na po sila maaari managot sa mga dating naging kontrata na masasabing maanumalya. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi maapektuhan ang biyahe ng mga bus sa EDSA busway, partikular na sa EDSA Kamuning Station. Ito ay sa kabila ng pag-uumpisa ng rehabilitation sa naturang istasyon kasabay ng itatayong bagong overpass bilang kapalit ng tinaguriang Mount Kamuning Footbridge. Ayon pa sa kalihim, prefabricated na mga materyales ang gagamitin para mas mabilis na matapos ang proyekto at hindi makakaapekto sa daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Tuwing madaling araw lang magkakaroon ng pag-aayos sa gagawing tulay. Target ng DOTR na matapos ang proyekto sa Disyembre na nagkakahalaga naman ng nasa mahigit 80 million pesos. Minimally magiging epekto at yung mga, kunyari, yung mga bridge na yan, kagaya nung nakikita yung ginagawa nila ngayon sa Mega Mall, nagtatrabaho lang sila para maisara ang EDSA. Madaling araw, I think, alauna ng madaling araw hanggang 4 ng madaling araw. So yung detour natin dito, ganun din. Hindi natin gagawin yon obviously, kapag maraming mga sasakyan na dumating. Hataw Balita ngayon.
Hinahanap na ng Department of Transportation ng sasakyan at driver na pinahawak ng manibela ang isang paslit. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, na i-report na sa Land Transportation Office o LTO ang video. Umapila naman ang kalihim sa mga motorista na sumunod sa batas upang maiwasan ang mga aksidente. Sa viral video, pinahawak ng manibela ang isang paslit habang nakaupo ito sa kandungan ng driver sa isang parking lot. Tila inililiko-liko pa ng bata ang manibela sa naturang video. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Tapos tapos musmus pa. So, report na to sa LTO, hinahunting na natin yung sasakyan. Hataw Balita ngayon. Dumulog sa National Police Commission o NAPOLCOM ang magkapatid na si Julie Patidongan na siyang whistleblower ng missing sa Buero at si Ilakim Patidongan. Ito'y upang sampahan ng reklamong administratibo si dating Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Romeo Macapas at 2 iba pa. Ayon kay Ilakim Patidongan, sinundo sila ng grupo ni Brigadier General Macapas sa Cambodia. Subalit, pagdating sa airport ay bigla silang inaresto ng grupo. Kinuha din anya ng grupo ni General Macapas ang kanilang mga telepono at wala na ang SIM card na mga ito nang ibalik sa kanila. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. At saka pinaresto na nila kami sa NAIA. Hataw Balita ngayon. Tatalima ang e-wallet platforms na GCash at Maya sa kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-unlink sa online gambling platforms. Ayon sa GCash, pagkatapos ng darating na Sabado, sususpindihin na nila ang access sa gaming mula sa Glyph at hanggang dito lang pwedeng ma-withdraw ang kanilang pera mula sa gaming account. Matapos nito, ang mga user na may natitira pang balanse sa gaming account ay ma-access na nilang direkta sa gaming merchant website. Ang Maya nagpahayag din ng tatalima sa kautusan ng BSP. Kahapon natalakay sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ang issue naman ng online gambling. At dito nabanggit ng BSP ang kautusan para tanggalin ng mga e-wallet app ang kanilang link sa online gambling. Do you have GCash? I-open nyo yung GCash yung ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours So- in order to take down the link. When did you order, Deputy Governor? Today. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order kasi may hearing today. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng pamahalaan na hindi magpapasimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea, pero handa umano ang bansa na ipagtanggol ang teritoryo nito sa kabila na ang mas matinding agresyon at harassment na ipinapakita ng China sa mga barko at eroplano ng bansa nitong nagdaang linggo. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, dapat mo nang idaan sa diplomasya para resolbahin ang issue. Remember, mayroon tayong mga diplomatic efforts also, mayroon din bilateral consultation mechanism. Dapat yan muna yung ating mga primary means para ma-resolve itong differences na ito. So, hindi tayo magpapanimula ng anumang escalation. Although we are ready to defend our country, the time comes. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP kung paano nakakapasok sa bansa
ang sigarilyong tinatawag na tuklaw. Kasama sa investigasyon ang mga iligal na dinadaanan nito. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang tuklaw ay isang uri ng tabako na nagmumula naman sa Northern Vietnam. May epekto itong kalintulad ng marijuana, ngunit mas delikado. Ginagamit ito sa pamamagitan ng paghit-hit gamit ang kawayan at iba pa, ang iba naman ay nginunguya. Gayunpaman, mas mataas anila ang nicotine content nito na nasa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na nasa 3% lamang. Nauna nang nakaaresto ng 5 individual sa Palawan dahil sa pagbebenta ng tuklaw. Inaalam natin ang origin, pero just like any other drug, just like the other drugs currently in the market today na ating hinahabol at ating pinipigilan, may mga illicit trading routes na tinitingnan natin na maaaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Posibleng matanggal sa serbisyo ay isang pulis sa probinsya ng Bohol matapos ang sari-saring paglabag. Si Kier Sayman humahataw. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang pulis matapos mahuli sa isang hot pursuit operation kamakalawa sa bayan ng Gidulman, Bohol. Nakilala ang pasaway na pulis na si Police Patrolman Marcelo Olaer mula sa Barangay Casbu. 2 magkasunod na sumbong sa isang araw ang natanggap ng Gidulman Municipal Police Station na kinasasangkutan ni Olaer. Kabilang narito ang panloloob niya sa isang convenience store at panunutok ng baril sa isang gwardiya, ang pagpasok sa isang residential house na maril ng aso at natamaan sa balikat ang 24 anyos na lalaki. Bukod dito, nasangkot din umano si Olaer sa pagbabanta sa isang foreigner kasama ng kanyang pamilya na nagresulta sa pagdisarma sa kanyang issued firearms. Kasong robbery, frustrated murder, illegal possession of firearms and ammunition at violation of domicile ang isasampang kaso ngayon sa naturang pulis. Kier Sayman, humahataw sa balita ngayon. Nagbalik loob naman sa pamahalaan ng siyam na dating miyembro ng New People's Army o NPA. Habang ang 9th Infantry Division ng Philippine Army, bumuo naman po ng task force para mawakasan ang matagal ng problema sa insurensiya sa isla ng Masbate. Si Jerry Galicia humahataw. Formal nang nanumpa ang siyam na dating miyembro ng New People's Army sa isinagawang presentation of surrendering ng 2nd Infantry Battalion 9th ID, Philippine Army at pamalampalalawigan sa Kapitolyo ng Masbate kahapon. Bunsod na naranasang hirap sa loob ng kilusan, kakapusan sa pangangailangan, maging sa pagkakahiwalay sa mga mahal sa buhay. Ang tuloy nagtulak kay Francis na magbalik sa pamahalaan at iwanan ang maling adhikain na pakikibaka sa pamahalaan. Halos 2 dekada na nanatili sa armadong grupo si Francis bago tuloy na nakapag-isip na bumalik na sa tamang landas kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pangamba din na matulad sa mga kasamang nasawi sa nakarang engkwentro sa Uson kung saan 7 armado ang napatay nitong nakarang buwan ng Hulyo. Grabe na ang hirap na dinaanan tapos halos din na makatay ng ayos pati pamilya ko. Nag-isip na ako na mag-surrender. Kaya ito na nga nangyari, marami na encounter. So ayaw ko naman matulad sa kanila. Masayang ang buhay ko. Kaya nag-desisyon na ako na bumaba para at least matulog yung pamilya ko. Sa tayan ng militar, nasa 5 buwan ang sinagawang negosasyon o pakikipag-ugnayan sa siyam na rebelde bago tuluyang nahimok na sumuko. Kabilang mga ito sa mga sere ng engkwentro at nag-ooperate din sa mga bayan ng Mobo, Uson at POV Corpus. Natutuwa kami sa ngalan ng 9th Infantry Division na nagkaroon tayo ng pagbabalik loob ng ating mga dating rebelde. Now, we term them as former rebels. We are glad that they are already now together with the mainstream of society. Kasama din sa pagbabalik loob ang kanilang pagsuko ng matataas na kalibre ng baril. Nangako naman ng pamalampalalawigan na bibigyan ng karampatang programa ang mga nagbabalik loob para na rin makapagsimula ng panibagong buhay sa kanilang komunidad.
Assess pa po ng PSWDO kung ano yung pwede natin ibigay para sa kanila. Bilang tulong, bilang suporta, bilang pasasalamat sa kanilang pag-surrender. At bilang salamat sa pagbabalik loob nila dito sa atin. So yun po, pag-aaralan namin kung ano yung best na program para sa kanila. Bumuo naman ng task force ang pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army upang matapos na ang problema sa insurhensya sa isla ng Masbate. Tiniyak din ni Joint Task Force Bicolandia 9th ID Commander Major General Aldwin Almase na nakahanda ang buong pwersa ng militar sa anumang banta sa seguridad at makamit ang kapayapaan sa buong Kabikulan. Isa po sa mga ina-advokasya ng 9th Infantry Division yung matapos na yung karahasan dito sa Kabikulan sa pamagitan ng mapayapang usapan. Yun po ang unang framework natin. And of course, with that also is a warning to those who are still threatening our communities and their people that we will never falter on our duty and we will employ all the might of the military in addressing the armed threats posed by the different threat groups. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Isang training ang isinagawa ng Office of the Provincial Agriculturists. Sa Cagayan, na pangunahing itinuturo ay ang tilapia hito production. Si Ryan Salatandol, humahataw. Isinagawa ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA ng Provincial Government of Cagayan o PGC ang tilapia at hito production training sa tobacco farmers ng Tuaw East Cagayan sa Mamba Memorial Gymnasium kahapon, August 14. Layo nito na makapagbigay ng alternatibong trabaho o mapagkakakitaan bukod sa pagtatanim ng tabako. Ang naturang hakbang ng OPA ay alinsunod sa adhikain ni Gov. Edgar Manong Egay Aglipay na palakasin ang seguridad sa pagkain sa lalawigan sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay na maaaring maging dagdag na trabaho, kita at pagkain ng mga magsasakang Cagayano. Ayon kay Engineer Arsenio Antonio, Acting Provincial Agriculturist ng PGC, sumailalim sa training ang 30 tobacco farmer na mula sa iba't ibang barangay sa Tuaw. Itinuro sa kanila ang tamang pamamaraan ng pagpapalaki ng isda mula sa paghahanda ng palaisdaan, pagpapakain at tamang pag-aalaga hanggang sa pag-aani. Naging katuwang naman ng OPA ang Municipal Agriculture Office o MAO at ilang kawani ng lokal na pamahalaan ng Tuaw. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Ipinamalas naman ng mga magsasaka sa probinsya ng Quezon ang kanilang talento sa isinagawang Coco Olympics 2025 sa probinsya. Si Shapet Kablayda, humahataw. Nagtagisan sa pagtatali ng nakawit na niyog, pagtatapas o pagbabalat ng bunot, pagkayod hanggang sa milking station o paggagata ng niyog. Ilan lamang ito sa mga ipinakitang talento, bilis at kahusayan sa larangan ng pagsasaka sa isinagawang Quezon Province Coco Olympics 2025 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Ang Coco Olympics po ay taunang patimpalak para sa mga magsasaka, especially ang magsasaka natin sa Newgan. So sa araw-araw po nilang ginagawa, nais po nating itanghal kung ano ang kanilang gawain. Hindi sa paghahanap buhay, kundi sa paraan ng paglalaro. Ito po ang kanilang day off. Maging ang bangus deboning relay na pabilisan sa pagbiyak ng bangus, pag-alis ng backbone at pag-alis ng tinik ng bangus. Nakatatakam naman ang ginawang kakanin cooking contest na may pangunahing sangkap ng mula sa niyog gaya ng puto maya con chocolatic, ubi mango sticky rice at ubi biko. Medyo mahaba po yung preparasyon namin. Kami po ay nagsagawa ng District Coco Olympics. Sa 4 na distrito po, namili kami kung sino ang nanalo at sila po yung nag-represent sa district sa atin pong Provincial Coco Olympics. Nanalong grupo ay nag-uwi ng cash prizes at consolation prizes sa lahat ng kalahok. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon.
Pagiging handa pagdating ng malalaking sakuna ang ipinamalas naman ng iba't ibang rescue groups sa Cordillera Region. Ito ay kasabay ng kauna-unahang Rescue Olympics sa pangunguna ng Office of Civil Defense Cordillera. Si Grace Doctolero humahataw. Hindi ordinaryong patimpalak o competition lamang ang pagsasagawa ng kauna-unahang Office of Civil Defense o OCD Car Rescue Olympics 2025 sa Benguet Sports Complex. Kasabay ito ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Agosto. Dito natin sinusubukan at nakakapag-practice yung mga responders po natin na at least magamit nila yung mga kasangkapan, yung mga equipment, mga assets at lalong-lalo na ma-implement nila yung mga trainings na ginagawa po nila dahil nga hindi naman palaging mayroong disaster, may mga major disaster sa mga probinsya. Isa lamang ang aktibidad sa mga proyektong isinusulong ng ahensya upang masigurong laging handa at nakakasabay sa mga pagbabago gaya ng climate change ang mga first responders at disaster-related government offices. Sa pamamagitan ng ganitong programa, magagamit o maa-adapt ng iba't ibang rescue groups ang best practices ng ibang teams para sa mas epesyenteng pagsasagawa ng rescue operations sa panahon ng sakuna. Ito rin ay ginagawa natin para masukat, magkaroon tayo ng monitoring and evaluation sa mga kakayahan ng mga provincial at city DRM councils, lalong-lalo na sa mga responders po natin. Sinusukat natin kung gaano kahanda, ka-prepared, kung gaano ka-extensive yung trainings na nakukuha po natin at dito natin na-apply yung mga trainings, knowledge and skills pagdating sa search, rescue and retrieval skills. Dito din natin nasusukat yung kagalingan ng bawat responders po natin sa pag-responde sa ating mga posibleng maapektuhan ng mga insidente. Kinabibilangan ng 6 na probinsya sa Cordillera ang nakiisa sa Rescue Olympics 2025 gaya ng probinsya ng Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Benguet kabilang na ang Baguio City. 3 senaryo ang naging simulation sa 7.2 na lindol kung saan nagpakitang gilas ang 6 na probinsya pagdating sa kanilang search and rescue skills sa vehicular crash accident, fire suppression and medical rescue at collapse structure search and rescue operation. Mahalaga po ito para po mabigyan po ng importansya ang implementasyon ng disaster risk reduction management sa grassroots level. Itong pagkakataon ito na pinakita ng mga bawat teams ng mga 6 provinces at ang Baguio City para mapanood ng bawat community ang kahalagaan ng paghahanda. Lalong-lalo na ang mga frontliners sa ating barangay level. Mahirap talagang maging isang responder, lalong-lalo na po kung sa tingin natin is talagang hindi natin mapepenetrate yung isang area dahil sa mga bagyo, earthquakes. Pero yun nga, bilang isang responders, nasa puso mo na kasi na tumulong. Kaya kahit na hazardous yung ating trabaho, we still try to do the best we can para ma-rescue po yung mga dapat na ma-rescue po natin. So, isa siguro sa atin dito sa Cordillera, kaya medyo mataas yung resiliency natin is we have the heart of volunteerism and then the heart of binadang. That's maganda pong kultura sa atin yon. Kahit alam mo naman na nangangailangan na yung isa, hindi ka nag-hesitate na tumulong. Nasungkit ng Baguio City ang kampyonato sa Rescue Olympics at nag-uwi ng 70,000 cash prize. Second placer ang probinsya ng Abra habang third place naman ang Benguet na parehong tumanggap ng 50,000. Nakuha ng probinsya ng Apayao at Ifugao ang 4th at 5th place na tumanggap naman ng 30,000 cash prize. Hindi rin nagpahuli sa 6th place ang Kalinga Province na may 20,000 cash prize at ang Mountain Province sa 7th place na may 10,000 cash prize. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si LTFRB spokesperson attorney Zoe Daphne Osita hinggil naman po sa fair petition hike ng mga public utility jeepneys. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us this morning, ma'am.
Magandang umaga po, Miss Annie, at sa lahat po ng tagapanood na inyong programa sa Hataw Balita. Mula po sa Department of Transportation, sa aming Secretary, Sec. Vince Dizon, and sa office po ni Chairman Guadis para po sa LTFRB. Magandang umaga po. Okay, Attorney, maraming salamat po. Attorney Osita, ano po ba ang mga batayan ng LTFRB sa pag-aaproba o pagtanggi sa petisyon para sa taas pasahe ng mga pampasaherong jeepney po? Okay, unang-una po sa lahat, tungkol po dun sa issue ng pataas ng pamasahe, meron pong issuance ang LTFRB, which is the Memorandum Circular 2019-035, kung saan andun po yung formula at yung mga factors po na i-consider sa pag-adjust po ng pamasahe po or yung basic fare para po sa traditional jeepneys and modern jeepneys po. In-issue po yan noong 2019, kaya doon po yung yun po yung governing rule and formula. And sa formula na yun, kinoconsider po nila doon yung pagtaas po ng gasolina, which is based naman po sa mga official reports na nilabas po ng Department of Energy. Aside from that, they also consider yung kung ano yung nakaraan na pamasahe and yung mga ibang factors din po, such as kung meron po bang tumataas sa cost ng maintenance, operational cost po ng pag-maintain ng isang sasakyan po. Ayun po. Okay, Attorney Osita, paano po isinasaalang-alang ng LTFRB ang epekto nito? Ang epekto ng taas pasahe doon sa mga pasahero, lalo na doon sa mga minimum wage earners, pati na po yung mga estudyante po. Apa. Una-una po sa lahat, yung mga kababayan po natin, makakaasa po sila mula po sa aming department at sa LTFRB po na binabalanse po nila yung dalawang both interest po, yung publiko at the same time po yung mga nagpo-provide po ng services para magkaroon po tayo ng maayos na public utility sa ating bansa po. Kaya po nagkakaroon po tayo ng hearing at itong darating po na Lunes, August 18, ay magkakaroon po ng hearing ang LTFRB upang dinggin yung petition na final po ng mga ibang transport groups kung napapanahon na po ba na dapat po magtaas ng pamasahe po. Ayun po. Okay. Attorney Osita, may timeline po ba kung kailan inaasa maglalabas ng desisyon ang LTFRB ukol sa kasalukuyang petisyon para sa dagdag pasahe po? Sa ngayon po, ang timeline po kasi pag dumadaan po sa hearing, more or less, syempre po it will take a little time. Pero makaka-assure po kami na yung timeline naman na ito po ay gagamitin po ng LTFRB at gagawa po i-expedite nila yung paglabas po ng final order or final decision kung dapat na po magtaas. Dahil pag-aaralan din po ito ng mga technical group sa LTFRB po. Attorney Osita, when was the last time po na nag-grant ang LTFRB ng dagdag pasahe na ni-request nitong mga petitioners po? According sa petition po nila, na isaad po doon, noong 2023 po ay nagkaroon po ng dagdag na pamasahe na 1 peso. Pero ito po kasi ay provisional increase. Kaya po itong sa petition po ng mga transport groups, gusto nila na maging permanent na po yung piso na dinagdag. And aside from that, meron din po silang iba pang petition na according to the transport groups ay hindi na daw po kasi kasya or nagkukulang na rin din po ito sa mga pag-cover nila ng expenses. Kaya to answer po ma'am your question po, noong August, sometime in 2023 po, nagkaroon po ng increase. Yun po. Okay, 2023, 2024. So, iisip siguro nila, 2 taon na. Okay. Attorney Osita, para sa ating mga kababayan, and at the same time, dito sa mga petitioners na ito na nag-aantabay, ano po yung mga announcement nyo at of course, mga reminders nyo sa kasama na po ang ating publiko, mga mananakay dyan. Go ahead, please. Thank you. Galing po ito sa aming chairman, si Chairman Guadis, of course with the guidance po ng aming secretary, si Secretary Vince Dizon. Makakaasa po kayo na titignan po nila both sides at pakikinggan nila hindi lang yung
file ng petition, which is the transport group, pero pakikinggan din po nila kung ano yung pulso ng mga kababayan po natin. Kaya po dadaan po sila sa hearing, they will ensure po na magiging transparent, reasonable, at malalaman po ng publiko kung ano later on ang magiging basehan po ng kanilang ilalabas na desisyon. Ayun po. Attorney Osita, maraming salamat po sa pagkakataon. Attorney Osita is a spokesperson po ng LTFRB. Again, thank you for finding time with us this morning. Good morning po. Thank you. Hataw Balita ngayon. Salamat. Keep safe. Para naman po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA. James, magandang umaga. Good morning sa ating mga kababayan sa buong mundo. Nasawi ang mahigit 20 migrante matapos tumaob ang isang bangka sa karagatang malapit sa isla ng Lampedusa, Italy. Ayon sa United Nations Refugee Agency, patuloy ang paghahanap sa karagdagang 12 hanggang 17 posibleng nakaligtas. Ito ang umahataw na balita ni Winlove Marquez. Nasawi ang mahigit 20 migrante matapos tumaob ang bangkang sinasakyan malapit sa isla ng Lampedusa, Italy noong Miyerkules, August 13. Ayon sa United Nations Refugee Agency, patuloy pa ring hinahanap ng mga otoridad ang 12 hanggang 17 taong posibleng nakaligtas. Batay sa kwento ng ilang survivors, halos 100 migrante ang sakay ng bangka na galing sa Libya bago ito tumaob sa gitna ng dagat. Sabi ng UNHCR, umabot na sa 675 ang namamatay sa mapanganib na pagtawid sa Central Mediterranean ngayong taon, hindi pa kasama ang bagong trahedya. Itinuturing ng International Organization for Migration o IOM na ang rutang ito ang pinakadelikadong daanan ng migrante sa buong mundo mula pa noong 2014. Noong 2013, mahigit 300 katao ang nalunod sa parehong lugar na isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng Mediterranean. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang tulong ng UNHCR sa mga nakaligtas habang pinalalakas ng Italy at European Union ang kanilang mga hakbang laban sa ilegal na pagtawid sa dagat. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Maling airport ang nilapagan ng isang AirAsia flight nitong August 13. Ang flight D7506 mula Kuala Lumpur, Malaysia, patungo sanang Incheon International Airport sa South Korea. Pero lumapag ang eroplano sa Gimpo Airport sa Seoul. Batay sa mga lumabas sa pahayagan sa South Korea, inanunsyo pa ng kapitan ng eroplano na naglanding na sila sa Incheon Airport. Subalit natuklasan ng mga pasahero na maling paliparan pala ang kanilang nilapagan. Nakaranas ng 2 oras na delay sa flight ang mga pasahero bago sila nakarating sa tamang paliparan. Hataw Balita ngayon. Tumaas ng nasa 25% ang bilang ng sexual abuse sa taong 2024 kumpara noong 2023 sa mga lugar na nakararanas ng kaguluhan batay sa ulat ng United Nations. Ayon sa UN, mayroong nasa 21 mga bansa ang responsable sa sexual abuse kung saan pinakamataas ang bilang sa Central African Republic. Sunod ang Democratic Republic of Congo, Haiti, Somalia at South Sudan. Kasama rin sa listahan ang Hamas sa Gaza dahil na-verify ng UN ang impormasyon na mayroong mga hostage ang nakararanas ng pang-aabuso. Nasa 92% ng mga biktima ay babae habang ang natitirang porsyento ay mga lalaki, iba pang mga sexual orientation at mayroon ding mga kapansanan. Nasa 4,600 ang mga naitalang survivor na nakaranas ng pang-aabuso gamit ang mga armas, torture, terorismo at political repression. Hataw Balita ngayon.
At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Happy weekend po sa ating lahat. Back to you, Annie. Maraming salamat, James. Samantala, abang-abang ang bagong kwentong ihahatid ng Wish Date Concert. Ang signature concept na pinagsamang kilig ng OPM hits, saya ng theater at cinematic feels ng pelikula. Mapapanood na sa Smart Araneta Coliseum ngayong linggo. Tampok po ang mga kilala at nagbabalik ng mga paboritong OPM artists. Live acting at big screen visuals mula naman sa mga bago at batikang artista. Ito ang umahataw na balita ni Mia Alonzo. Ano kaya ang mangyayari kapag ang love story na akala mong tapos na ay biglang magkaroon ng panibagong kabanata? Sabay-sabay nating buksan ang pahina ng kwento ng pag-ibig sa Wish Date Love Tales na bibigyang buhay ni Joao Constancia, Vivory Esclito, Sean Salvador, Linel Navidad, Monica Lawrence at Miss Susan Africa. Ibinasilip rin ng mga bibida sa istorya ang kanilang naging preparasyon at na-encounter na challenges para sa kanilang paghahanda. During rehearsals, napansin ko na our movements have to be bigger. There are certain blockings that we have to do para in favor of the audiences and also para mas malaking impact sa kanila. So I guess these are like things that I just learned recently, and because I've never done theater acting, so it's pretty cool. Siguro more on like focusing talaga. Aside from memorizing the lines, it's about understanding the story, your character, and also having that connection with your co-actors is really important, as well as the people on set. Kaya naman bilang bahagi ng 11th anniversary ng Wish 1075, asahan ang makapigil hiningang mga live music performances na sinamahan ng film at theater sa darating na linggo sa August 17. Sa entablado, hindi lang acting ang bida dahil para mas maging ramdam ang bawat eksena, sasamahan ito ng live OPM performances. Kasama sa aabangan ang line-up ni Akila Paking, the original prince of Pinoy pop, Ding Dong Avanzado, Asia's romantic balladeer, Christian Bautista, at ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Maghanda na rin ang mga OG fans dahil muling babalik sa center stage si Kichi Nadal para maghatid ng kantang tumatak sa puso ng marami. Kaugnay nito, challenge accepted naman para sa mga OPM singer ang pagkanta ng mga awiting hindi lamang old school ang makaka-relate, kundi papatok rin sa mga Gen Z. You know, it was interesting kasi yung mga song choices na binigay sa akin, iba-ibang generation. So from my generation to the new generation, may challenge, di ba? I have to admit na challenge talaga ako. Pero it's a challenge that I enjoy, I welcome. Excited ako actually manood din, makinig sa mga kasama kong artist, sa mga big artists, and I just want to say na sa mga manonood, this is something to look forward to, something exciting aside sa yung mapapanood, 'di ba? Yung may acting and then music pinaghalo. Kasama natin yung mga OPM icons, and yeah, it's gonna be a night na puno-puno ng music. Focus ako emotionally, lalo na sa song, and I'm going to be singing one of the originals of Wish. So I'm really excited about it. Kaya naman save the date at sama-sama nating abangan ang bagong twist na siguradong magpapakilig at magpapawaw sa lahat ng mga wishers. Mga wishers, handa na ba kayo? Kita-kits tayo sa Sunday at the Araneta Coliseum. Sulit to, sigurado. Kaya tara, so manood tayong lahat. Mia Alonzo, humahataw sa balita ngayon.
Samantala, pasok naman sa quarterfinals ang GSIS Furies at Judiciary Mages sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Magpapaalam naman sa Liga ang Agriculture, Kadiwa Warriors at PhilHealth Insurers. Habang kinapos ang combined 35 points din na Senators, Bongo at Joel Villanueva para itumba ang BJMP Greyhounds. Ito ang umahataw na balita ni JP Nunez. Unti-unti nang nagkakaalaman kung aling mga kupunan ang papasok sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa bawat 7 kupunan sa Group A at Group B, tanging ang top 4 lamang ng magkabilang bracket ang aabante at mako-crossover para sa quarterfinals. Sa triple header nitong Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, sa first game, dinumina ng Agriculture Kadiwa Warriors ang board sa first half 23-14. Nagpamalas naman ng effective hustle plays at defense ang GSIS Furies with 17-8 steals at 9 blocks kontra sa 3 lamang sa Warriors. 32-29 pabor sa Furies. Third frame, humataw ang GSIS ng 15-9 run. Bumawi rin sa rebounds ang Furies habang tuloy-tuloy ang magandang depensa, kaya naman biglang umangat sa 9 points ang hinahabol ng Kadiwa Warriors, 47-38. After 5 minutes sa last quarter, umangat pa sa 15 puntos ang abante ng GSIS. Sinikap humabol ng Agriculture, subalit hindi sapat at nagtapos ang game sa final score na 62-56. Dahil sa panalo, siguradong pasok na sa quarterfinals ang GSIS Furies, habang laglag na sa liga ang Agriculture Kadiwa Warriors. Siguro sa next round, ibang level na to no? So mga kalaban namin, malalakas na to. So siguro, scout lang namin kung sino yung mga papasok na 4 sa kabila. Then, practice kami. Hopefully makumpleto, yun yung mahalaga. Kasi pag nakukumpleto talaga kami, nananalo kami. We played our best, best effort namin na kahit na medyo kulang kami lagi. Dahil kita nyo naman, mga USEC namin naglalaro kami, mga director. Yung iba kasi may injuries pa. So, but we're happy with the results kasi we played hard at nakatapos kami ng game na wala naman nasaktan. Best player of the game si Michael Guillermo na kumamada ng 17 points, 4 rebounds at 2 steals. Sa second game, mainit agad ang opensa ng Judiciary Mages na humataw ng 7-0 run kontra sa PhilHealth Health Insurers sa pagbubukas ng first quarter. Idinaan sa run and gun ng Judiciary Mages ang bakbakan, sabay ang pagpapaulan ng 12 tres beyond the arc na hindi naman natapatan ng PhilHealth. Mas nanaigreen ang magandang ball movement ng Magis, kaya naman hindi na nagawa pang makaahon ng health insurers sa pagkakabaon sa malaking kalamangan. Tumunog ang buzzer sa nakakangilong score na 66-38. Undefeated pa rin sa Group A ng Liga ang Judiciary Magis na may 5 panalo, habang laglag na sa Liga ang PhilHealth Health Insurers na walang nakuhang panalo sa 6 nilang laro. Siyempre, nandito pa lang tayo sa middle of the season. So, there's nothing to celebrate, no? So, lalo na makakaharap namin yung AFP, no, sa next game namin. And pares naman kaming 5-0, no? Sabi ko sa kanya, yun yung magiging challenge namin. Yung chemistry namin, yung system namin, kung hanggang saan na yung team namin. Very overwhelming na. So, yung level of competition medyo mataas din pala. So, para sa mga boss natin yan. So, okay yung liga kasi again yung competitive spirit nandun eh. Hopefully pag makasali kami ulit next season, so sana mapag-prepare kami ng maayos and may mga ibang boss na mapaglaro, available. Best player of the game si Justice Edilwasip Badiri na nagtala ng 11 points at 2 rebounds.
At sa third game, mistulang siso game ang bakbakan sa hardcourt ng defending champion na Senate Sentinels at BJMP Greyhounds. Maganda ang kombinasyon na ipinamalas ni na Senator Bongo at Senator Joel Villanueva na kumabig ng 35 points. Yun lang, tinapatan naman ito ng combined 45 points ng tatlong jail superintendent na sina Ricky Pegalan, Cassius Verbo at Gingoyan. Last 2 minutes and 2 seconds, lumamang pa ng 1 puntos ang Senate matapos maipasok ni Senator Go ang 2 free throws. Subalit agad itong nabawi ni Gingoyan sa isang perimeter shot, behind the back assist at isa pang tira mula sa fast break. Under 1 minute remaining, lamang ng 5 points ang BJMP Greyhounds at hindi na pinayagang makahabol pa ang Senate Sentinels hanggang sa matapos ang game sa final score na 73-69. Naagaw na ng BJMP Greyhounds ang 4th spot sa Senate Sentinels na nalaglag naman sa ika-5 pwesto. Siguro yung effort ng mga players talaga kasi pag walang effort, hindi mangyayari yung ganong laban eh. So both sides naman nag-e-effort, ginagalingan. Then patibahin lang talaga ng hangin sa dulo at saka kung sino mas kumpiyansa sa ginagawa nila sa laro. Yung defense namin, minsan nagko-collapse kami sa defense eh. Pag nakikita nyo naman, humahabol kami through defense namin. Kaya lang pagka alamang kami, minsan nagre-relax. Hindi ko alam kung nagre-relax or nawawala uli sa focus sa defense. Yung rotation siguro, medyo napapagod na dahil siso battle nga, lalamang sila, hahabol kami. Siyempre, tao lang, mapapagod eh. Best player of the game naman si Jail Superintendent Jesse Gingoyan na nagtala ng 12 points at 3 rebounds. Sa ngayon, nasa top 4 spot ng Group A ang Judiciary Magis, AFP Cavaliers, Executive Branch Commanders at SSS Pension Boosters. Sa Group B naman, top 4 ang GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, PNP Responders at BJMP Greyhounds. Tig-4 lamang nakupunan sa kada group ang papasok sa quarterfinals habang tig-3 naman ang malalaglag. Abangan ang susunod na game schedule sa August 20 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, huling laban na ng SSS Pension Boosters kontra sa DOJ Beacons. Sa second game, magtutuos ang AFP Cavaliers at BIR Nation Builders. At sa huling game, ang BJMP Greyhounds laban sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula doon po sa awit 37:21, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 15 sa buwan na Agosto 2025. Wala na tayong oras, 2 minuto na. Adet, thank you very much. Sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy, sa ngalan po ni amigo Sherwin Colombo. At dito si UNTV at UNTV Radio, La Verdad, 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.